bago dumating ang wakas, may dakilang gagawin ng Diyos. At upang mangyari ang dakilang planong ito, ang Diyos ay nagpasimula sa Kanya. Sa Kanya ipinagkatiwala ang gawain sa mga huling araw upang buksan ang mga iglesia sa buong mundo, dalhin sa Diyos ang mga tao saan man sila naroroon at sila ay tipunin upang iharap kay Kristo sa Kanyang muling pagparito. January 14, 1936, ipinanganak si Arsenio Ferriol sa sambahayan ni Juan Ferriol at Mariana Tan. Minsan nga may mga Protestant na missionaries na nagbabahay-bahay. Uminom sa bahay. Ang sabi ng isang missionary, "Itong anak mo ito, gagamitin ito ng Diyos. Mukhang masigla." Palagay ko parang nagkatotoo rin yung sabi ng missionary. Sabi ng tatay ko, "Arsenio, kailangan matutuhan mo ang tamang pagtrabaho para paglaki ninyo, hindi kayo mahihirapan." Ang nanay ko, pag ikaw raw ay tamad, masamang tamad, maghihirap ka. September 1957, nabautismuhan ni Candido Malunes si Arsenio Ferriol. Nang tanggapin ko ang Panginoon, nabago talaga ako. Ang pagbabago niya, naging hindi na pala utos. Kasi trabaho ng trabaho, walang salita. Dalawang taon ang lumipas, nagpa siyang pumasok si Arsenio Ferriol sa Foursquare Bible School. Yang kanyang zeal ngayon sa evangelism, sa Bible School kanya ipinakita yan na purti ang kanyang zeal sa evangelism. Yung karaniwang outstation sa kanya, halos nagiging church yung kanyang hinahawakang outstation. Habang nag-aaral sa Bible School, ay isa ring janitor ang mahal na apostol upang masuportahan ang kanyang pangangailangan. Sa kabila nito, nagtapos siya sa Bible School bilang isang valedictorian. Kaya naman kahit lumipas na ang matagal na panahon, ay nananatili pa rin ang paghanga sa kanya ng mga taong kanyang nakasama noon. Iningatan niyang mainam ang kanyang ministeryo, kaya naman ang Diyos din ang naglaan sa kanya ng makakasama sa buhay, isang taong akma sa kanyang kalagayan, isang mabuting katuwang niya sa ministeryo. Lumipas man ang mga panahon, hindi pa rin nagbabago ang plano ng Diyos para kay Apostol Arsenio Ferriol. August 13, 1973, nairehistro ang Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch sa Securities and Exchange Commission. Kasabay nito ay unti-unting binubuksan ng Diyos ang kanyang mga gawain sa iglesia sa kawakasan ng huling araw.
nagsimula ang mga pagbabago, unang-una sa mga doktrina, sapagkat nais ng mahal na apostol ay ang makabibliyang katuruan at ang mga pahayag na kanyang tinanggap mula sa Diyos, ang siyang nagpatibay sa mga mananampalataya. Maliit pa kami. Yung ang ministro, mga 10 lang kami. Ina-announce na yan. Magiging major denomination ang Fort Watts. Kami naman, Amen! Kami nga, magkakaroon tayo ng TV program. Maging ang mga araw-araw na panalangin sa umaga, mga pangangaral sa mga pampublikong lugar, paghayo sa mga bayan-bayan, at pagtatayo ng mga bahay dalanginan. Lahat ng ito ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pangangasiwa ng kanyang sugong apostol. Pinatutunayan lamang ng Diyos na ang Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Watch ang tunay na iglesia sa kawakasan ng mga huling araw, at ito ay pinangangasiwaan ng sugo ng Diyos. Kitang-kita ang kapamahalaan ng apostol sa kanyang iglesia. Ang paglago, pagdami, pag-antas, lahat ng ito ay nakaturo sa plano ng Diyos na kanyang pinasimulan sa kanyang pinili na maging apostol. At ang kapangyarihang taglay niya bilang apostol ay dumadaloy sa mga mananampalataya sa Panginoon. Nagbabago man ang panahon, iisa lamang ang tinutungo ng iglesia, ang matapos at makumpleto ang misyon sa kawakasan ng mga huling araw. At walang nakahahadlang sa mga ipinanukala ng sugo ng Diyos. Nagpapatuloy ang mga expansion programs at walang tigil na pagpapadala ng mga misyonero sa iba't ibang mga bansa. Ang mga pagtatayo ng bahay dalanginan ay hindi maliit na proyekto lamang. Ang nais ng sugo ng Diyos ay mga ganap na patotoo at tunay na bantayog ng pananampalataya. Ang karunungan na ibinigay sa sugong apostol ang dahilan ng patuloy na pagtatagumpay ng iglesia sa bawat hamon na dala ng panahon. The message in the end time is watch. That is the greatest message of all time. Before, believe, repent. But now, repent and watch. Ang Panginoon ay malapit ng pumarito. Panghawakan natin ang ating katalagahan. Tayo ang tunay na iglesia. Meron tayong tunay na sugong apostol, ang mabuting puno ng sambahayan.